Bago nga pala kami pumunta sa Christmas party, nagluto muna pala ako ng cassava cake. Kung nakikita nyo yung margarine ay itinunaw ko na muna. Pagkatapos ko tunawin, nilagay ko na sa binilender ko na kamuting kahoy. At pagkatapos ko ilagay yung margarine, nilagyan ko siya ng itlog at evap. At syempre, lalagyan ko din siya ng condensed. Nakalimutan ko din pa na nalagyan siya ng milk, pero okay lang kasi super tamis niya na. Para sa panglasa ko, masamis na talaga siya. Kaya okay lang yan kahit hindi ko na siya nilagyan ng milk. Okay lang naman yung lasa niya. At pagkatapos ko lutuin yung cassava cake, nagluto naman ako ng chicken adobo at chicken curry. Kung napapansin nyo, yung niluluto kong chicken adobo at chicken curry, wala siyang kasahog-sahog na kahit anong gulay, kahit carrots at patata. Tama naman kayo, hindi ko talaga sinadya ko talaga hindi sahugan ng mga ganang-ganyan kasi super mahal ng carrots ngayon at super mahal ng patata ngayon. Dinamayan ko na lang yung kilo ng chicken kasi hindi naman to pang kantin. Kasi kung sa kantin ka bibili, ganun talaga, marami siyang sahog na mga gulay-gulay, ganyan. Pero kung iisipin mo, ang mahal naman ng carrots at patata para magawa pa nila noon, grabe talagang effort na. Alis na lang kung sa Baguio sila na mamalengke ng carrots at patata. Madami din pala akong kawali, pero yung kawali na ginagamit ko ay yan talaga. Kung makikita nyo, itim na. At alam ko naman medyo naiirita na kayo. Di ko alam kung bakit yan talaga ang paulit-ulit kong ginagamit. Ay alam ko na pala, sige ipapaliwanag ko. Ito na yun. Kasi nga marami akong kawali, pero ang lalaki. Itatlo lang naman kami dito sa bahay. Pero yung mga binili kong kawali, ang lalaki talaga niya. Yung para bang panghandaan na talaga. Pagkatapos ko nga pala magluto, inayos ko naman yung gift ng anak ko sa manito niya. At pagkatapos nilagay ko na sa e-bike yung mga dadalhin namin sa school. Kasaba, chicken curry at adobo yung dinala ko. Pagkatapos ko ayusin yung dadalhin namin, yan, papunta na kami sa school. Tingnan nyo naman yung daanan namin. At buti nga nakadaan naman kami. Pero may isa pa pala akong problema, hindi pa pala ako nakapagsuklay ng buhok. Ganyan talaga sa sobrang kakamadali ko. Pero at least hindi kami na late. Ayan, kung mapapansin nyo, yung isa pang regalo yung kulay black, yung pink naman ay nakalagay dyan yung mga plato niya. Ay, isa lang pala ang plato niya. Tapos isang kutsara, isang tinidor, yan ang gagamitin niya mamaya para sa pagkain. At kitang-kita ko naman sa anak ko na super excited siya kasi first time niya ngayon makakasali ng Christmas party. Sa katunayan, hindi naman talaga first time. First time ngayon na elementary siya. Kasi noong nursery siya, sumali naman siya ng Christmas party. Kaso nung lumipat siya ng ibang school, hindi ko na siya pinasali mula kinder 1, kinder 2 at grade 1. Ang mahalaga, masaya siya ngayon. At nakikita ko na nag-enjoy talaga siya. At halos lahat ng games sinasalihan niya. At buti na lang hindi siya napili doon sa games na Bring Your Mother. Kasi kung nagkataon, hindi ako marunong sumayaw. Hanga din pala ako sa teacher ng anak ko kasi napakasipag at magaling magturo. Madami pala silang games dyan. Yung isang games nga, di ko alam kung anong tawag yan. Basta bunutan ata o bunibunot yung nandyan sa taas yan. Katulad yan. Di ko alam kung anong klaseng games tapos yan. Yung anak ko, sabi ko, bakit hindi ka masyadong nakipag-agawan yung dyan? Yung rason naman niya, sabi niya, kasi baka mahulog yung mga pagkain kasi malapit sa may mesa ng mga pagkain. Kasi kung makikipag-agawan siya, mahuhulog daw yung mga pagkain dyan. Siyempre, concern siya. At pagkatapos nga ng mga games nila, ayan, nagbigayan na sila ng gift sa manito at manita. Sabi ko nga sa anak ko, huwag ka mag-expect na magagandang regalo kasi 200 pesos lang naman yung budget. Pero kung magre-regalo ka ng sobra sa 200 pesos, okay lang yan, pero huwag ka na mag-expect ng kapalit na mas malaki pa sa binigay mo. O magre-reklamo na, oh, bakit ganito lang nakuha para ko? Para sa akin, napakapangit na ugali yun. Ang walang kakontentuhan. Kaya nung nakuha ng anak ko yung regalo na, super saya niya. At pati na rin sa niregaluhan niya, nakikita ko sa mga mata ng bata, masaya din. Pagkatapos nila ng manito at manita, ayan, kumakain na sila. Masaya nga ang bata kasi marami daw siyang kasalo. Dito kasi sa bahay, 3 lang kami araw-araw na kumakain. Kaya dyan, mafe-feel mo talagang ganado siyang kumain. At pagkatapos sila kumain, ayan, nag-picture taking na. Ayan, pagkatapos ng picture taking, uwi na. At pagka-uwi ko naman, naghiwa na ako ng pipino at papaya. Yan na papaya ay nandito lang sa bakuran namin. Yan na pala yung ginawa kong lunch. Pagkatapos namin mag-lunch, nagkuha kami ng Acapulco Lips dahil marami na naman order sa Shopee. Hindi pala basta-basta kumuha nito kasi isang hakbang mo lang, pwedeng mahakbangan mo yung ahas. Kaya kami, ayan, nagdadahan-dahan muna dahil wala naman kaming kasamang aso dyan kasi malayo na yan sa bahay namin. Nag-e-bike lang kami at pagkatapos namin kumuha, agad ko naman dineliver. Nakalimutan ko lang videoan yung iba kasi nga, ako nga ang taga-kuha, ako pa yung taga-video. Yung anak ko, binibidyohan naman ako. Yung anak ko naman yung taga-hawak ng mga Acapulco Lips kapag nakukuha ko. Kada isang order meron siyang 5 pesos. Ayan, 7 order yan, kaya magkakaroon siyang 35 pesos. Gusto daw kasi niya bumili ng palda na maong. Kaya ako naman, hindi ko naman siya basta-basta lang binibilihan. Kaya sabi ko, ayan, mag-ano ka sa akin, mag-sideline ka. Yung tumulong ba? Para malaman niya yung halaga ng mga bagay-bagay at hirap kung paano kumita. Nasa ganun, maging responsable siya. At syempre, lumaking mayaman. Syempre, may magsasabi na naman dyan na kawawa naman ang anak mo. Di mo man lang mabilhan. Pero mas kawawa siya kapag ginawa mong masagana ang buhay niya ngayon. Naalala ko nga noon, nanguha lang ako ng karton. Siguro konting karton lang, mga isang pieces lang gano'n. May isang perfectong nanay. Sinabahan ako, anong gagawin mo dyan? Sabi ko, gagawin ko to dollhouse. Ano? Dollhouse? Yan ang sagot niya. Sabi ko, oo. Sabi niya, dollhouse na lang, di mo pa mabilhan yung anak mo. Pero sa katunayan,
katunayan, marami na akong set ng dalahas na binili sa anak ko. Gusto ko lang maranasan niya kung paano magkaroon ng laruan kapag walang pera. At makita ang halaga kung anong meron siya. Nag-withdraw nga pala ako ng pera ngayon. Dahil ito ang aming Shopee Pay. Konting halaga lang ito pero malaking tulong na sa amin. Ang pagiging Shopee seller, hindi ka lang naglilibang, kundi kumikita ka pa. Yan lamang po. Ayan, pauwi na kami. Dadaanan na naman namin na maputik na daan. Pero okay lang.